Alam ko po, ang buhay ng bawat isa ay punong-puno ng labanan. Ito po yung battleground na meron po tayo. Subalit isa sa pinangako po sa atin ng Panginoon, dahil po sa pag-ibig po niya, kaya po niya i-relieve, kaya po niyang tanggalin, at kaya po niyang iis unti-unti yung bawat paghihirap na meron po tayo. Ang kailangan po natin ay patuloy na makita po natin na ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay isa sa benepisyo po niya. Marami po tayo pinagdaraanan. Some people are suffering because of choice they have made, and many of those same people can get out of their suffering by making different choices. May mga tao na kung saan ang bawat suffering, ito po ay pinagpipilian or ito po ay pinili. Natatandaan ko po na sinasabi po sa atin na kung saan maaari mo naman pong piliin kung ano po yung nararamdaman po natin. When you are suffering, God will demonstrate His love for you and bring about help and deliverance for you. Sinabi sa Psalms 107 verse 13, "Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved from their distress." Na kung saan, ito po sa isa paraan ng Diyos kung paano inaalaw po niya ang bawat suffering to demonstrate yung pag-ibig po niya sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Na nagpapadala po siya ng tulong. Marami pong paraan kung paano po kumikilos at gumagalaw ang Diyos. Kaya po, dapat po sa bawat Kristiyano, hindi po natin kinakahon ang salita po ng ating Panginoon. Hindi po natin kinakahon kung gaano ka-marvelous at kayang gumalaw ng ating Panginoon. Sapagkat may mga Kristiyano na kung saan may pinagdaraanan, subalit na ikakahon lang ang gawa ng Diyos dahil po nagkakaroon po ng lies sa kanyang isipan, na natatalo po ng kaisipan ng mundo na meron po, ng realidad na meron po tayo. Dahil po ang kailangan po natin, dahil po tayo ay tinuturuan kung paano po lumakad na may pananampalataya, ay ito po yung nakakatulong at ito po isa sa ingredients para po ma-demonstrate ng Lord yung pag-ibig po niya sa atin through faith na meron po tayo. I love the Lord. He heard my voice. He heard my cry for mercy because He turned His ears to me. I will call on Him as long as I live. Na napakabuti po ng ating Panginoon na kung saan nawa bilang isang Kristiyano, lahat po tayo dito ay nakakarinig na po ng salita ng ating Panginoon. Every Sunday, pinupuno po tayo ng salita ng Diyos. Subalit, may mga Kristiyano po na patuloy pa rin po na nawawala po sa wisyo. Bakit po? Dahil po hindi po na itatanim sa pinakaparte ng puso na dapat pong hugutin sa panahon ng pagsubok at ng suffering. Yung pag-ibig, yung patuloy na salita ng Diyos na makatutulong po sa atin para po magpatuloy po tayo sa buhay na meron pong ibinigay po sa atin. God often sent angels to comfort His people amid their suffering. Isa po sa ginagamit po ng ating Panginoon ay gumagamit din po siya ng mga angels para po maalis yung mga suffering na meron po tayo. Makikita po natin sa Bible na kung saan pinapadala din po ng Lord yung mga angels po niya para po ipakita sa buhay ng bawat isa kung gaano po siya kabuti sa buhay ng bawat isa. The kind of relief God brings through His love is the relief that is needed to continue to persevere even we face trials. We will experience suffering just because we are in the world. Nandito po tayo sa mundo na ito dahil po punong-puno tayo ng labanan. Dahil po, wag na po natin expect na ang buhay ng bawat isa ay hindi magkakaroon ng labanan. Ito po ay disenyo na meron po tayo. Ito po yung battleground na meron po ang buhay ng bawat Kristiyano. Subalit, ang relief na nais po ng Diyos, may kanya-kanya pong suffering or kinds yung suffering na meron po tayo na inaalaw po ng ating Panginoon. Unang-una po doon, yung suffering with a purpose. Yung suffering with a purpose na kung saan may layunin ng ating Panginoon kung bakit po tayo dumaraan sa isang pagsubok. Maaaring yung pagsubok po na iyan po yung isang disenyo ng ating Panginoon para po iparamdam sa iyo na sa panahon na kailangan mo ako, nandito po ako. Amen? Sino po ba dito ang nasa pagitna ng pagsubok na marami po sa atin na experience yung suffering with a purpose?
Kami po bilang mag-asawa, bago po mag-asawa, magte-turn 40 years po kami this year. Ay isa po ito na makikita ko pong suffering with a purpose. Nagsuffer po ang asawa ko po sa panahon na kung saan hindi po namin alam. Alam na po ng iba yung testimony po namin. Na kung saan ang asawa ko po ay na-diagnose ng multiple myeloma. Na kung saan yung nakita ng doktor ay malabo na po siyang mag-conceive. Hindi po ganun kadali mag-conceive ang typical na mayroon pong myeloma. Hindi po isa kundi more than 5 na meron po siyang myeloma sa kanyang matres. Subalit ang Diyos na meron po tayo, tunay nga ay meron pong plano at purpose at layunin sa buhay ng bawat isa. Lahat po ng pinagdaanan po ng asawa ko sa hospital, nag-undergo po kami ng test. Ginamit po ng Diyos ang medisina para po i-proclaim at ipakita po niya even sa doktor kung gaano po siya kabuti, kung gaano po niya kami binigyan ng pag-ibig, kung gaano po gumalaw ang Diyos sa aming buhay. Na in the end, pinakita ng Diyos sa amin na 5 months old na po ang aming anak sa sinapupunan po ng aking asawa simula po na ma-detect po siyang buntis. Imagine kung gaano po kalayo na hindi po namin na-expect. Nagpapa-check up po kami ng 1 to 5 months na ang focus po namin ay myeloma. Dahil po nakikita ko po ang asawa ko po na lumalaki po ang kanyang tiyan. Pero po bilang asawa po, hindi ko po sinasabi po sa kanya. Hindi po ako nagpapakita ng weakness. Ang tangi ko lamang po na ibibigay po sa kanya, yung suporta, nasamahan po siya kahit po pabalik-balik po kami sa doktor. Pabalik-balik po kami every week sa doktor po for almost 5 months. 3 doktor po ang tumingin po sa kanya. Nagpunta po kami sa Quezon City, naghanap po ako ng isang magaling na doktor na kaya po mag-opera ng mga myeloma. And then, doon po nakita at nag-perform na po ang Lord eh. Ang sabi po ng isang doktor po na yon, iparetest po ulit. Dahil po nakikita po niya may manas na po yung asawa ko at hindi po normal yung bigat ng tiyan na meron po siya. Pero po, diba, to end the story short, andyan na po yung anak po namin si Kiona. Malakas po, normal, wala pong defects. And thanks God for God's love, binuhay po kami ng ating Panginoon. One of the suffering with a purpose. And pangalawa po, suffering with a plan. Ang plano po ng Diyos ay hindi po dahil po saktan ang buhay ng bawat isa. Kundi po, isa po sa plano po at pag-ibig ng Diyos, dumaraan man tayo sa pagsubok dahil po may direksyon na nais po ang Diyos na tahakin po natin. Nagkakaroon po tayo ng maling direksyon dahil po sinusunod po natin ang sarili po nating pasya. Marami po tayong desisyon sa buhay na meron po tayo na mali. Amen po ba? Napakahalaga po ng relasyon ng bawat isa. Relasyon po sa asawa, relasyon sa pamilya, sa kaibigan. Ay nawa, ito po ay pundasyon po, ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Para po tayo para po ma-relieve yung sakit na nararamdaman po natin. Isa po sa nais ng Diyos ay patuloy po tayong magkling o umangkla na may pananampalataya sa buhay na meron po tayo. Suffering with the promise that God will always be with us and see us through. Na ang bawat pinagdaraanan at pagsubok na meron po tayo, inaalaw ng Lord. Subalit may pangako po ang ating Panginoon. May mga tao na pinagdaraanan na iba ang sakit na kung saan akala mo sukdulan, di ba? Yung iba sukdulan na, namatay ng asawa, namatay ng kapamilya, nawalan ng trabaho, or gumawa binigusa ng daigdig. Binigusa na kung saan na akala niya doon po siya sasaya. Subalit ang pangako ng Diyos, kaya po tayo ay may mga salita ng ating Panginoon na may pinangahawakan. Ito po ay makatutulong po sa atin kung paano po ipakikita at i-demonstrate ng Lord ang mga salita niya ay tunay na buhay at kailanman ay hindi po tayo iwan at hindi pababayaan man. 1 Corinthians chapter 1 verse 3 to 5. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort,
who comfort us in all our troubles, so that we can comfort those in any troubles with the comfort we ourselves receive from God. For just we are share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comforts abound through Christ. Napakapalad po natin. Bagamat tayo po ay may kanya-kanyang pagsubok na pinagdaraanan, hindi man magkaka-level, subalit ito po ay sapat sa bawat kakayanan na ibinibigay na lakas ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang lakas na binibigay po sa atin ng Diyos ay nagmumula sa ating Panginoon, na kung paano po tayo nakikihati, kung tayo po ay tunay na follower ng ating Panginoon, ito po ay nakadestino na po sa atin. Tanggapin po natin na may bawat persecution, na may bawat troubles or sufferings na tayo po ipagdaraanan. Subalit, pangako po ng ating Panginoon, ang comfort na ibinibigay po niya sa atin bilang isang Kristiyano ay hindi po comfort na ibinibigay po ng sanlibutan. Hindi panandalian lang na kaya i-relieve ng ilang minuto. Hindi kagaya na isang gamot na kung saan magte-take ka para mawala, di ba? Kapag may pain reliever, iinom ka lang para po maalis panandalian. Subalit sasakit din. Maaaring next day, sasakit ulit, iinom ka ulit. Pero ang comfort na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon, na ipinangako po niya sa 1 Corinthians chapter 1 to 3 to 5, kundi comfort na nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa po, sa benepisyo ng pag-ibig ng Diyos, God's love is revealed in relationship with His people. Napakaganda po na kung saan isa po sa benepisyo ng pag-ibig ng Diyos ay inire-reveal po niya ang kanyang sarili sa buhay ng bawat isa. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Psalms 103 verse 7. The God of the universe wants to know us, and He wants us to know Him. He wants to teach us and reveal His plan for our lives. He wants to be in a relationship with us. Though none of us is worthy to be in His presence, though His extreme work by sending Jesus to die for our sins on the cross, He was making a way for us to be involved with Him and in Him with us in an intimate and unbroken way. Tandaan po natin na isa sa benepisyo ng ating Panginoon ay inire-reveal po niya kung ano po ang dapat pong tahakin ng buhay na meron po tayo. Napakaganda po na kung paano pong nais ng Diyos na kilalanin po tayo. Subalit alam na po natin na kilala tayo ng ating Panginoon noon pa. Amen? Bago pa man po tayo nabuhay sa mundong ito, nasa sinapupunan pa lamang po ng ating ina, ay kinilala at kilala na po tayo ng ating Panginoon. Ay may disenyo na po at direksyon ang buhay na meron po tayo. Alam na po ng Diyos kung ano ang magiging buhay natin pagdating po natin ng 30s. Ano na po ng Diyos ang magiging buhay po natin pagdating po natin ng 50s. Subalit nabobroken po ang plano ng ating Panginoon kung hindi po natin nakikita yung revelation ng Diyos kung paano po tayo lalakad sa gitna po ng kanyang kalooban. Bakit po may mga tao na nasasaktan? Bakit po may mga tao na kung saan nawawasak at nawawalan po ng ganang mabuhay? Ito po ay isa po sa demonstrasyon na kung saan hindi po nakikita at nagiging bulag para po hindi po makita ang direksyon ng ating Panginoon. Dahil wala po silang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat kung may pag-ibig po tayo ng ating Panginoon at may pag-ibig po tayo sa ating Diyos, ang tamang relasyon ay nandun na. Amen po ba? Dahil po nagpapakilala ang Diyos kung paano po tayo, kung paano gusto nating kilalanin ng Diyos sa oras na ito at patuloy po tayo nagpapagrow sa grace ng Lord. Gayon din po ang Diyos na nais po niya ituro po sa atin kung ano po yung plano po niya sa buhay ng bawat isa. Bakit po nasasaktan ng tao? Dahil po hindi po nakikita at bulag na meron po tayo. May mga kaibigan po ako sa sekular na kung saan dumaranas po sila ng iba't ibang anxiety, iba't ibang distress ng buhay na parehas lamang po kami dahil parehas lang po kami ng education background and ng practice sa profession. Pero po, yung mga kaibigan ko po na yun, tusumahin ko po, pag nagkakaroon po kami ng group chat, every time po nag-uusap po kami, ang lagi na lang po namin pinag-uusapan, paano daw po mariresolve yung problema po nila. Ang isa po sa nakaka-bless po, nakikita po nila ako
na parehas po kami ng pinagdaraanan. Maaari, dahil po yung trabaho na meron po kami, maaari, parehas po kami. Pero po, amazingly po, siguro ganun po talaga, at yun po talaga ang disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Disenyo po at edge po ng Kristiyano na ang buhay na meron po tayo ay sinosopli ng Diyos, ginagawang smooth. Diba? Hindi po tayo masyadong dinadala yung bawat problema at pinagdaraanan po natin. Subalit, hindi ko po sinasabi na hindi po natin dinidibdib. Hindi po natin pinagdaraanan. Subalit, sa bawat pagsubok na meron po tayo, yung lakas ng Diyos, yun yung nagiging lakas po natin. Amen? Dahil yung revelation ng Diyos ay lagi po nasa atin. Kaya po tayo may devotion araw-araw. Isa po yan sa sekreto kung bakit po tayo patuloy nagiging matatag sa harapan ng ating Panginoon. At patuloy po tayo nagtatagumpay sa laban po ng buhay. The fact that God wants to talk to us, be involved with us, and we use as He did Moses is incredible. You only share hopes, dreams, and plans with people you love. You only choose to be in friendship with people you are drawn to be with love. That is how God fills us. Diba makikita po natin sa buhay po ni Moses kung paano po na nireveal ng Diyos ang sarili po niya kay Moses at nakikipag-usap po siya kung paano pong direksyon, ano po yung gagawin para po mapagtagumpayan at mailabas yung mga Israelites sa Egypt. Makikita po natin yung intimate relationship sa buhay ni Moses at nare-reveal ng Lord kung ano yung nais po niyang gawin. Dahil po yung nakikita ni Moses na face-to-face yung Diyos, nagpapakita po sa Kanya. Subalit, hindi man po natin nakikita ang Diyos. Yun po ang nais po sa atin ng ating Panginoon sa oras na ito. Kung paano po nire-reveal ng Diyos ang sarili po niya sa atin. Nawa, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, ganun din po natin inilalapit ang ating sarili po sa Kanya. Dahil po, ang nais ng Diyos, i-share po natin, kausapin po natin siya. I-share po natin yung pag-asa or yung dreams, yung plano po natin. Dahil po yun, siya po ang nagbibigay po ng direksyon. Kung gusto po natin maging matagumpay sa bawat aspeto ng ating buhay, unang-una po natin konsultahin ang Diyos. Naaalala ko po noon na mabago po ako mag-take ng board exam. Hinabol ko po yung dahil po yung time po na yon, wala na po akong time for almost 3 months, wala na po akong time para mag-Sunday service. Subalit ang Diyos ay patuloy na tapat. Nakakita po ako sa PUP pa po ako nagpunta, nagre-review po ako sa Recto, 7 o'clock in the evening. Doon po, tinakbo ko po yung last service ng JIL para po mag-church at para po mag-praise sa ating Panginoon. Dahil po, sinurrender ko na po sa Kanya yung plano na meron po ako eh. Ginawa ko na po yung best ko bilang isang tao na mag-review, gawin at basahin ang lahat ng mga materials na dapat kong basahin para sa board exam. And hinayaan ko na po sa Diyos. In the end, nakita ko po ang Diyos na kumilos at gumalaw. Nakapasa po ako sa board exam. Kung gaano po kapulpiling ang Diyos, ganun din po, kung gaano po tayo kapulpiling, ganun din po kasaya ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Jeremiah 29:11-14, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found you. Di ba makita po natin, napaka-intimate ng salita ng ating Panginoon sa Jeremiah 29:11. Kung babasahin po natin ang Biblia, napakalinaw po ng ating Panginoon. Personally, kung kinakausap po ang bawat isa, ginagamitan po niya ng I na kung saan na siya mismo ang nakikipag-usap po sa atin. Kung babasahin po natin ang Bible, na hindi po natin dapat i-take po ito na para po ito sa kaibigan ko, para sa kapamilya ko, or sa enemy ko, kundi i-take po natin dahil ito po ang revelation ng ating Panginoon. Number 3,
God's love refrains from anger. Na kung saan makikita po natin, isa po sa benepisyo ng ng pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi po nagagalit ang ating Panginoon. 'Di ba? Napakapalad po ng buhay ng bawat isa sapagkat lahat po tayo dito ay produkto ng pag-ibig ng Diyos. Lahat po tayo ay kulang-kulang. Psalms 103 verse 8 to 11, "The Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great His love for those who fear Him." Na makikita po natin ang relasyon ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay tunay na hindi po natin maikakahon at hindi po limitado at hindi po ito isang nais ng Diyos na tayo po ay pagalitan at magtanim po sa atin ng sama ng loob. Dahil po kung ang Diyos ay lagi pong totally na galit po sa atin, 'di ba? Punong-puno po siya dahil po tayo po ay punong-puno po ng mga kamalian, kasalanan, at yung iba po sa atin ay marami pa pong ginagawa at patuloy na lumalakad pa po sa kasalanan, ay maaaring pwede naman po niyang alisin yung bawat benepisyo. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, isa po ito sa benepisyo ng Diyos na hindi po siya basta-basta po nagagalit po sa buhay ng bawat isa. The only relationship God has been with sinful, offensive people, He could choose to be angry 24/7, na kung saan, kung ang Diyos ay pipiliin lamang niya pong magalit, hindi na po siya mawawalan po ng galit sa Kanya. Amen? Dahil po lahat po tayo ay may ginagawa pong kamalian. Subalit ang naglilip po sa tao kung paano po tayo ay nadadown, kung paano po sa panahon na nagkakamali po tayo, kundi po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ang naglilip po at nagbubuhat po sa atin para po tayo makatayo ulit. Para po tayo, hindi po tinitingnan ng Diyos kung ano yung ginawa mo kahapon, kung ano yung ginawa mo kinabukasan, di ba? Yung ginawa mo kahapon, iniiwan ng Diyos, binubura ng Diyos. Yung bawat kamalian at bawat kasalanan. Angry people will abuse people, loving people will leave people. Na kung saan isa sa produkto ng biyaya ng Diyos, kung tayo po ay tunay na Kristiyano, ay tayo po ay loving people. Lagi po sa ating nire-remind ng ating Panginoon na kung saan ibigin po natin, 2 commandments ay ibinigay po sa atin sa New Testament. Unang-una, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. And then yung pangalawa po, love your neighbors as yourself. Na kung saan makikita po natin na dapat po punong-puno po tayo ng pag-ibig. Kung paano po tayo pinatawad, inibig ng Diyos, ganun din po tayo kung paano po tayo iibig sa kapwa po natin. Wala pong puwang ang galit sa bawat Kristiyano. Hindi ko po sinasabi na hindi po tayo, dahil po tayo tao lamang, sasabihin po natin. Subalit, yun po ang disenyo ng ating Panginoon. Ang kailangan po natin ay umibig po tayo at mahalin po natin because God is loving. Dahil po siya, ang Diyos ay pag-ibig at siya ang pinagmumulan at ang author ng pag-ibig. Ito po yung nagiging way para po yung anger, yung galit, yung hatred na meron po tayo ay nababawasan or naiis dahil po hindi po ito nakakatulong at ito po ay nakakadagdag para po umikli at mawalan po tayo sa disenyo ng ating Panginoon. Anger separates but love comes close. Makikita po natin, sino po ba dito ang magkaaway na kung saan patuloy na nagkakabate? Na nagbubulyawan na po tayo pero totally close pa rin po tayo. Di ba po wala? Na kung saan yung pag-ibig lamang po nagbubuklod sa buhay ng bawat isa. Nag-unite. Bakit po nagkakaroon ng unity? Because of love. Kung bakit po nagkakaroon ng pagkakabati-bate, di ba? Nagkakaayos ang magkakapamilya, ang magkakaaway dahil po sa pag-ibig. Napakaganda po ng disenyo ng pag-ibig ng Diyos na titingnan po natin. Dahil po iba ang disenyo ng Diyos sa disenyo ng sanlibutan na pag-ibig. Dahil po ang pag-ibig na binibigay at meaning ng pag-ibig ng sekular na mundo is more on feelings at emotion. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay tunay at wagas at puro. Amen?
God wants every one of you to be in a relationship with Him, na kung saan lahat po tayo dito ay ngayong umaga ay nais i-rekindle ang pag-ibig na meron po tayo. Maaring meron po tayo iniwan na hatred or hindi po tayo, nagkaroon po tayo misunderstanding sa ating kaibigan, sa ating mga co-worker, sa ating mga karelasyon or sa church. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng relationship na maayos sa punong-puno ng pag-ibig. At ang nais po ng Diyos, you may have a relationship with the church na kung saan ang relasyon natin sa church ay maayos at magkaroon ng tunay at purong pag-ibig sa brethren po natin. God's love removes our sins. Number 4, Psalms 103 verse 3, God forgive all of our sins. Na makikita po natin, isa po yan sa benepisyo ng pag-ibig ng Diyos. God forgives all our sins. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinner, Christ died for us. Na kung saan, isa sa hindi na po natin papahabain Nakikita po natin ang krus ng Kalbaryo. Kapag nakikita po natin ang krus ng Kalbaryo, yan na po ang tunay na deklarasyon at manifestasyon at simbolo kung gaano tayo inibig ng ating Panginoon at kung gaano po niya inalis yung bawat kasalanan at tinugasan po niya at ginawa po niya tayong bago. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng bagong buhay. Amen po ba? Kung hindi po ito nakakapagbigay ng tunay na bagong buhay, wala na po ako, wala po tayo, at wala pong mga ginagamit ang Diyos na nagpapatuloy sa oras po na ito para po ipahayag ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay sa buhay ng bawat isa. 5 and the last, God's love remembers our frailty or weakness, na kung saan Psalms 103 verse 13 to 14, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembered that we are in dust. Marami pong tao na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita po natin, na kung saan ito po ay nagpapakita at nagpapaalala sa Diyos na bawat kahinaan po natin. Kahinaan po natin dahil po we are coming from dust. Dahil po yun po remembers our weakness. Dahil po nakikita ng Diyos, Diyos ang nagbibigay po sa atin kung paano po tayo mai-strengthen, kung paano po tayo mako-comfort. Ang mundo po na ito, kung makikita po natin, kung sa panahon na nahuhulog na tayo, nawawala na tayo ng pag-asa, hindi po natin nakikita yung end goal na nais po ipakita sa atin ng Diyos. Subalit ang Diyos ay ipinakikita at binibigyan po tayo ng strength and comfort. The Lord, He doesn't just come to us and say to stop it. Kapag sinabi po stop it, yung mga bagay na kung saan na dapat po natin gawin pero nawala po tayo, hindi po natin nagagawa. Subalit ang Diyos, isa po ito sa mga reminders niyan. Nire-remind po tayo ng Diyos, let me show you a better way. Let me empower you with my Holy Spirit to make a change. Let me deliver you from addiction and bondages. Let me love you to wholeness and holiness. Follow me and I will lead you out of the hole you are in. I know you are weak, but I am strong. Abide in me and I will abide in you, and I will make everything possible for you if you trust me and obey me. Napakapalad po natin sapagkat tayo po ay produkto ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ang produkto po at sukdulan ng biyaya ng Diyos. Isa sa sukdulang biyaya ng ating Panginoon ay ang pag-ibig po na ipinaranas po sa atin. Meron po at magwawakas po ako sa isang kwento na kung saan may isa pong bata na nag-aaral po sa isang rural settings 100 years ago na po sa Amerika. Dahil po ito po yung bata na kung saan most of the year na ginagawa po niya ay mga kapalpakan, kabalastugan. Ibig sabihin na natin, hindi po siya naging maayos sa kanyang pag-aaral. Pero po isang araw, tinapik po siya ng kanyang guro. At sinabihan po ng isang flattering words. Sabihin po natin na mag-aral ka mabuti. Napakagwapo mo naman. 'Di ba?
or gumising ka sa ginagawa mong mali. And yung bata po na yon, after po niyang marinig yung mga flattering words na nagmula po sa kanyang guro, ginawa po niya ang kanyang best para po magkaroon po siya ng magandang grado at makapagbigay po ng great joy sa kanyang ama at ina. And dumating po yung panahon na gagraduate na po sila. Doon po sa ceremony, meron po isang requirement or isang copybooks. Maaring sa panahon po natin, siguro ito po yung mga ginagamit po ng teacher or mga record books na pinakikita po sa bawat dadalo or sa bawat magulang na mga gagraduate. Dahil po alam ng magulang na ito pong anak nila ay hindi po nag-aaral na mabuti. Di ba po? Hindi po sila nag-expect. Pero, nung panahon po na alam po natin na yung alam na po na aakit na po sa stage or nakikita po ng bata dahil nakaupo na po siya kasama ang kanyang mga classmate para po umakyat ng stage dahil gagraduate na po sila. Nakita po niya ang kanyang magulang, nakatingin po at nandun po nakapila para po tignan ang kanyang copybooks. Yung copybooks na meron po niya, siya ay alam po niya kung 1 to 6 years tayo nag-aaral, siguro 1 to 5 yung mga mali yung mga ginawa niya. Mga kamalian. Pero nagtataka yung bata, kinakabahan po siya. Di ba? Hindi po niya maipinta kung ano po yung maaari niya pong maramdaman. Tinitignan niya po yung muka ng magulang ng kanyang ina. Kung iiwi ba, or sisimangot ba, or magagalit sa kanya. Pero po, tinignan po niya ang kanyang ina. Nagtataka po siya kung bakit po nakangiti po ang kanyang ina sa kanya. Tinawag po ng kanyang ina ang kanyang ama para ipakita din po yung laman ng copybooks. Dahil po alam ng bata na nandun po nakalagay, nakarecord po lahat eh. Yung mga kamalian, maaaring may mga babagsak yung grado or sobrang, di ba? Hindi po siya naging okay sa schools. Pero dahil may ginawa siyang 1 year na kung saan nagpakabuti, ginawa po niya ang lahat. Nung lumapit po siya doon sa copybook sa kanyang mga magulang, na-amaze po siya. Di ba? Nagkabigay po siya ng honor sa kanyang magulang. Hindi dahil nagkaroon po siya ng high grade, kundi nakita po niya na wala na po yung mga ginawa po niyang mali noong nakaraan. Totally pinunit po ng kanyang guro yung mga ginawa po niyang kamalian in last few years ng kanyang pag-aaral bilang isang estudyante. Na kung saan ang natira lamang po doon sa copybooks na meron po siya ay yung mga mabubuting bagay kung gaano po nagpursige ang batang ito para po magkaroon ng high grades at makaakyat sa stage. Yun po, isang maiksing kwento na kung saan ipinakikita po sa atin ng ating Panginoon na ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi po natin kayang limitahan. Sa oras na ito, lahat po tayo ay tinatawag ng Diyos. Let's renew our love to Lord, to our God. Sapagkat may sukdulang biyaya ang ating Panginoon. May isa nga pong awit na sinabi po dito na yung sukdulang biyaya, meron po sa mga lyrics, sinabi po dito, habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako sa nandikayang tumbasan, niyakap mo ako at inibig mo ako na hindi kayang tumbasan. Lahat po tayo ngayon ay hinaanyayahan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay makapagbabago po at makapagbubura ng lahat ng kakulangan, imperfections at kasalanan na meron po tayo. Tinatawag po tayo ng Diyos muli para po lumapit po sa Kanya. Tayo po ay tumayo at misa po natin sambahin ng ating Panginoon. We praise you, we bless your name, O God. Itaas po natin ang ating mga kamay. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta,
kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalan niyan. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo. Pag-ibig na patuloy mo ibinigay sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, ang benepisyo nito, O Diyos, ay lahat sa buhay namin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy po namin na pangahawakan, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na sa buhay at pamilya na naririto at nakakapanginig ng salita mo, O Diyos, ay patuloy na dumaloy, O God, ang salitang pag-ibig, O God, na nagmumula sa iyo. Let the spirit of comfort, O God, let the spirit of hope, let the spirit of faith, sweet and harmony, O God, ay patuloy na maranasan ng buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong punuin, O God, ang aming mga puso ng biyaya na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na maging bukas ang aming mga spiritual eyes on how goodness and mercy, kung gaano kabuti, kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig, O Diyos. Huwag po naming hanapin ang pag-ibig ng sanlibutan. Huwag po naming hanapin, Panginoon, ang pag-ibig sa kung saan, kundi, O Diyos, makita po namin sa aming mga mata, sa aming mga puso, ang naitanim mong pag-ibig at inaali po sa amin, O God. Maraming salamat, O Diyos. Minsan pa po namin pinupuri at patuloy ka pa po namin pinupuri at sinasamba sa pangalan ni Jesus. O Diyos ng pagtarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalan. Salamat sa
Kulang biyaya